Hey guys, Arvin here. Sa video na to, ipapakita ko naman sa inyo kung paano tayo gagawa ng Linux Mint 22.2 USB installer. Gamit lang ang ating mobile phone. Kung interesado kayo, panoorin ito. Okay, hey guys. Okay, papakita ko sa inyo. Sa previous video ko, pinakita ko sa inyo kung gusto niyo bang itry ang Linux. Napakarami at napakaganda, napakasarap gamitin. At pinaka-the best na part doon, libre ang Linux operating system. And the Linux operating system of my choice is Linux Mint 22, which is sobrang obvious naman. Okay, ngayon dito sa video na to, papakita ko sa inyo naman kung paano gumawa ng USB installer ng Linux Mint, and also pwede rin itong gamitin sa Windows using only your mobile phone. Okay? So bago tayo mag-jump dun sa Windows na yun, una muna, kailangan nyo, just make sure na ang gagamitin yung mobile phone is OTG capable. Well, most probably, not lahat naman ng mobile phone ngayon is capable of OTG. Pati nga ang, alam ko, pati ang iPhone capable of OTG na eh. Okay? Then, of course, kailangan natin ng OTG or USB-C to USB-A, USB 3.0, doesn't matter. Okay? As long as you can connect your USB drive sa inyong mobile phone. Pwedeng USB adapter, USB to OTG, USB to USB-C, kung USB-C ang inyong mobile phone. Okay, and then next, of course, pinaka-importante sa lahat, USB drive. At least 16 gig. Merong 8 gig, pero it's best 16 gig na USB drive para at least magkasya lahat at hindi mabitan ang inyong installer. Especially if you're going to try and create a USB installer na Windows 10 or Windows 11. Medyo malaki yan. But in this case, we'll be creating a USB bootable Linux Mint. Maganda dito, once na meron ka ng USB installer o USB drive, pwede mo na itong dalhin kahit saan at i-boot mo sa kahit anong computer. So magagamit mo na ang computer kahit hindi naka-install direkta doon sa SSD drive nyo or sa direkta sa drive sa computer nyo. And also, it is best and I would highly suggest na magkaroon kayo ng extra na SSD or NVMe drive na kung saan doon nyo i-install ang Linux Mint. But in any case, you can use the Linux operating system or Linux, especially Linux Mint, gamit sa inyong computer para matesting nyo lahat. The keyboard, the LCD, the brightness control, the volume control, Wi-Fi, Bluetooth, okay, lahat na pwede nyo matest na hindi ini-install sa inyong computer gamit lang habang nagra-run kayo sa USB drive. But it would be best and much snappy or mas madaling, what do you call this? Mas snappier pagka naka-install direkta sa inyong SSD or sa hard disk drive ng inyong computer. Kasi kung magbo-boot kayo gamit sa USB drive, ang mangyayari doon, nakadepende sa speed ng USB drive nyo. Okay? So, medyo mas mabagal siya ng konti. And the best part about that is, pag once na-install nyo na sa hard disk drive nyo, pwede nyo nang i-modify to your liking sa kung ano maging itsura ng Linux Mint nyo or Linux operating system nyo. Meron kayong freedom. Okay, so stop ko na muna tong aking daldal. Ito na yung video. Panoorin nyo kung paano gumawa ng USB bootable drive ng Linux Mint gamit lang ang inyong mobile phone. Okay? Panoorin nyo to. Okay, dito sa video na to, papakita ko sa inyo kung paano tayo gagawa ng USB bootable installer ng Linux Mint. Actually, pwede rin to sa Windows. Okay, so paano natin yun gagawin? Una, kailangan natin, of course, pumunta sa website ng Linux Mint. So, type natin, Linux Mint. Kung makikita nyo, nandito sa may side na to, ayan, this sa side na to, makikita nyo yung kung ano yung screen na nandito, just in case na hindi nyo makita. So,
Of course, puntahan natin yung Linux Mint. Okay? And then pupunta tayo sa downloads. Okay. Pagkatapos natin pumunta sa downloads, so this is the latest version. That's Linux Mint 22.2. So, meron yung installation instruction. Ito is kung meron kayong, halimbawa may computer kayo, meron kayong gagamitin computer. But on this case, gagawa tayo ng installer na gamit lang ang ating mobile phone. So, the download natin, of course, the Cinnamon Edition. Nasa sa inyo yan kung gusto niyo ng XFCE or Mate Edition. But if you have, let's say, a newer, slightly later version ng laptop or desktop, at least 10 years old or 15, dito pwede. Anything lower than or older than 15 years na computer, it's best for you to try the XFCE edition. On this case, the download natin, okay, so click lang natin yung download, and then, okay, pupunta tayo dito sa website na to. Okay, sa website na download. And then, pag tinignan nyo, nasaan yung dito download na button, mapapansin nyo actually wala. Pero, oh, by the way, just to clarify, okay, not sure masusun ba to. Ayan. Yung Linux Mint na 22.2 is only available sa 64-bit version, okay? So, kung medyo luma na ang computer nyo, mas luma, most probably 15 years or older, meron hanap kayo ng older or 32-bit. But in this case, so yun yung mga lumang version ng Linux Mint. But ang Linux Mint 22.2, yung pinaka-latest version, it is only released sa 64-bit. Okay, so ngayon, next na natin pupuntahan is itong mirrors. Okay, download mirrors. So, download from one of the mirrors below. Ano ba tong mga to? Ito, actually, ay yung mga server na kung saan pwede mong i-download ang Linux Mint na installer. Okay? So, dun sa pinakamalapit sa bansa nyo, yun yung mas maganda, mas mabilis yun. Now, in my case, dahil nandito ako sa Philippines, sa Manila, okay, hanapin natin ang, so US, malayo yan, di ba? So, malayo dito. Germany, okay? And ang pinakamalapit, actually, well, honestly, it's China. It's supposed to be China, pinakamalapit. Pero dito tayo kay Hong Kong kasi tested ko na yan eh. Tested ko na yan. Okay, so SD card not found. So, dito sa akin, so, hanap tayo ng ibang download. Hanap tayo ng ibang folder. So, downloads folder. Okay. Click natin download. Okay. And file name already exists kasi dinownload ko na yan. Okay. So, ka-cancel ko na to dahil nasa sa inyo kung gusto nyo. O, sabihin natin, download ko na lang. Then, automatic. Asan na yun? Tingnan natin. O, tagal dapat yung magda-download na yan. Pero, well, tingnan natin. Sa medyo mabagal yata aking internet connection. But in any case, ganun yung mangyayari. Kailangan nyo, na-download nyo siya sa inyong server or base sa server of your own choice. Okay. And make sure nga pala, nakalimutan ka while we're at it, kailangan nyo rin pala ng, of course, ng USB OTG. Let's say, ang inyong cellphone na gagamitin dapat OTG capable. Okay, meaning, yan. Ang kulit, so cancel ko na nga to. Ayan, nag-download na rin siya sa wakas. Kung makikita nyo, bakit nag-download ako ng 2 files? Kailangan ko lang isa. Close ko na isa. So, 11 minutes kasi nga, 10 minutes. So, kasi nga naka-wifi, okay? So, cancel ko na yan. Pero dahil alam natin saan ang pupuntahan yan ay sa downloads folder. So, close ko na to. Ngayon, next nating install. Punta tayo ng Google Play Store. Next nating install ay punta tayo sa search and then ISO to USB. Okay. Actually, dati, yung una ko itong dinemo, meron akong ISO to USB but unfortunately, binura ko na yata na yun yung ginamit ko dati. Pero, okay, punta tayo ulit. And narinig ko yung Dropus. So, ayan, hindi ko pa ini-install
So, click natin ng install. And I understand kailangan nating mag-watch at least 2 advertisement para maka-earn tayo ng coins. Then, para rin magamit natin siya for to install, to use, para makapag-create tayo ng USB bootable drive ng Linux. Sabi nila, well, I haven't tried it yet, pero pwede nyo rin gamitin itong mag-create ng Windows installer. Okay. Sandali. Hinahangin yung aking electric. Ayun. Yan. Yung aking camera na nasa taas. Okay. So, dahil installed na siya, installing pa, antayin natin. Make sure na yung inyong USB drive ay at least 16 gigabytes. Okay, so yan, 16 gigabytes na USB drive. And ito ay Kingston. Yan, okay, Kingston USB drive. And make sure na wala kayong importanteng files na nakalagay dyan sa loob niyan. Dahil, pagka gumawa tayo ng USB, ginawa natin itong USB bootable drive, mabubura lahat ng laman ito. Okay, so nakalagay na dito, this is says open. Okay, ayan, open. Meron ba akong pointer dito? Ayun, ayan, may gulay G. Ayan, nakalagay, open. So, click natin yan. Okay. So, sabi dito, how to enable OTG connection if needed. And, so, click natin. Ayan daw. So, additional settings. OTG. Okay, just in case. If needed, So, kaya nakalagay dito is if needed. If not, well, then just go ahead. Pero, it's best na sundan nyo rin to just in case. So, click natin OK. Yan. So, mode USB OTG. And no device is connected. File. Makikita nyo dito sa may bandang baba. Ayan. ISO file not connected. So, click on pick ISO. Okay, click natin. So, dun ako kay File Manager just once. Access. So, next, i-allow natin. So, saan tayo? Sa may, of course, sa downloads. Dahil dyan natin dinala eh. So, saan na ba yun? Linux Mint Cinnamon. Okay, so 3.6 gigabytes yung size niyan, kaya hindi ko na tinlay. Click natin and then press select. Okay. Yan. Ngayon, dito tayo sa nakalagay, no device connected, di ba? So, ang gagawin natin, dito tayo sa screen, kukonect ako ngayon to. Actually, ito, meron na itong naka-install dito, Fedora. Pero, salpak natin. Tingnan natin kung lalabas yung device is connected. Oh, may gulay. So, hindi kasya sa screen ko. But, in any case, ayan, kinonekta ko na siya. Okay, so may lumabas. Open File Manager, allowed Rufus. Okay. Open File Manager. So, to handle data travel, click natin. Okay na lang din. So, ayan. Back natin. Balik tayo kay Rufus. Tapos, click natin Start. Tingnan natin kung anong mangyayari. Start. All data will be formatted. Would you like to continue? Okay, so click natin, okay. So, ISO burner. Please keep the app in the foreground and avoid locking your device. Processes may be interrupted, affecting the task's completion. So, write. Oh, it's already writing. Galing So, nira-write na niya. Then, antayin natin yan. So, kasi ang alam ko, sabi dun sa during the time, nakita ko yung comments or dun sa sabi, you need to watch, you need to earn coins. Okay? Para makapag ng USB, para magamit mo siya, makapag-burn. Okay? So, kung gusto niyo makita, teka, ito connected siya Ayan, okay. So, hindi lang siya sakop ng angulo ng... Okay, balik tayo dito. Si medical. Sumakit ang ulo. Okay, so, ipopost ko lang yung video dito. Then, pagtapos na siya,
tuloy na natin. Okay? Total nasa pa? 10.11. Medyo mabilis naman pala. Okay, pero stop ko, ay papause ko muna, then tuloy na lang natin pagkatapos. Okay, so konti na lang, and 93.76. Ayan, konti na lang, magiging 100 na. So malapit na. Then yung next kasi dyan, ang gagawin natin. Pagkatapos natin itong siguro sa next video ko na lang, once na natapos na natin yung gawin yung USB installer, at try na natin siyang i-boot sa ating desktop. And nag-allot na ako ng SSD para dito naman natin ipapakita ko sa inyo kung paano natin i-install dito yung Linux Mint yung 22.2, and then papakita ko rin sa inyo sa susunod na video kung paano natin i-modify ang ating Linux Mint para maging kasing ganda ng aking desktop. Okay. Proud na proud sa desktop. Ipakita ko sa inyo. Ayan, no? Di ba? Magiging ganyan na itsura niyan. Okay, ganyan. Tapos pagka ito pinakagustong gusto ko dyan eh. Kung meron sa inyo na nakakaalala ng Windows 10, yung ganyan, no? Oh. Di ba? Parang, wow, astig. Okay, so, balik na tayo dito sa ating ginagawa. At, ayan, sabi niya, success. Okay? So, burn ISO successfully. Tapos na-burn na natin. So, click na natin ang OK. Yan. And rate as. So, siguro mamaya ko na i-rate yan. Dahil, just imagine, this is a free na software. Diba? So, back natin. Back. Natin. Dahil tapos na tayo. Close. And then, i-eject na natin ito ng maayos. Okay? Tingnan natin. Do we have an option to eject? Kung wala, Samsung na. Tingnan natin. No SIM card is ejected kasi this is just for testing purposes. Okay. Charging by USB. So, wala na nga. So, hindi ko na siya, pwede ko na siyang hugutin ng yan. Okay. And while we're at it, ayan na. So, eto na siya. Okay. Gawa na natin ng installer. Just to be sure, okay, pupunta tayo sa aking, teka, ilipat ko nga muna ito ng, taling natin sa workspace number, para hindi siya control, yan, okay, ito din, ang ating AnyDesk, taling natin sa workspace number 2, wag na nga, okay, so, yan. Ngayon, lagay ko lang ito dito kasi ito yung ginagamit ko. Try ko i-connect ang ating USB drive dito sa ating desktop to check if we have created. Yan. Ayan, no? So, nakapag-create na tayo ng Linux Mint 22.2 na Cinnamon na USB drive. So, ang gagawin na lang natin, buboot na lang natin yan sa inyong sa ating computer. Okay? Balikan natin yan, balik na tayo dito para tapos na tayo. So, ayan, there you have it. Napakita ko na sa inyo kung paano gumawa ng USB installer na Linux Mint. Okay. Well, honestly, you can also use this this to create a Windows installer. Kung gusto niyo pakita ko rin sa inyo, well, actually, it's exactly the same process or the same procedure. You can download niyo yung ISO from the internet or from the website. And open niyo yung install niyo yung make sure this Drofus. Okay, that's the application na ginamit ko. I'm not quite sure if it has Drofus available for iOS, but what I have with me right now is yung is an Android device, my trusty old Samsung Galaxy Note 8. Okay, because yung aking bagong mobile phone na regalo sa akin, nabigay sa akin ng anak ko. By the way, again, thank you sa aking anak, Adri, for replacing kasi nakukutan ako last time. Okay, so there you have it. Kung nagustuhan nyo
may natutunan kayo dito sa video na to, please don't forget to hit the like button. Huwag nyo rin kakalimutang i-share at kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe. See you all in the next video.